Magandang araw sa inyong lahat. Ito po ulit si Bishop na bumabati sa lahat po ng ating mga listener dito po sa bandang Parañaque, sa ating mga kasamahan sa Christian Church, ganon din po sa mga sangay ng mga Christian churches. Ako po ay natutuwa dahil tuwing meron tayong live stream, andyan kayo nakaantabay, pagpalain po kayo saan man kayo sangay ng Christian Church. Ganon din po doon sa abroad, sa Canada. God bless you, Christian Canada, Calgary, and so with Winnipeg. And ganon din po sa ating mga kaibigan dito sa US na sumasama sa atin. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ganon din po sa ating mga kapatiran na rito naman sa United Arab Emirates. Yung pong mga taga Abu Dhabi, welcome po. At ganon din sa ating taga Dubai, ganon din sa ating mga Sharjah, at iba pang bahagi dyan sa United Arab Emirates. Bago natin pasimulan ang mensahe, tayo muna ay manalangin sa Panginoon. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, lubos po kami nagpapasalamat dahil lagi mo kaming sinasamahan, lagi kang nagbibigay ng kalakasan, lagi mong pinagtitibay ang mga puso ng mga nakikinig sa iyong salita, at lagi mo silang binibigyan ng pag-asa, pinatatatag ang pananampalataya dahil sa iyong kapangyarihan. Salamat, Holy Spirit, na ikaw lagi ang aming kasama, kapartner sa paglilingkod sa gawain ng Panginoon Diyos. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ngayon pong araw ay aking pong pinasya na ating bigyan diin na sa ating pong pananampalataya dapat nakasentro tayo sa ating pagtitiwala kay Jesus. Dapat po tayo ay magtiwala sa ating Panginoong Kristo. Doon sa mga sumasabaybay sa akin pong gabi-gabing devotion para sa empowering ng Christian sa mga panahong ito na mayroon pandemic, ay nagsisiris po ako sa linggong ito tungkol sa pananampalataya sa Diyos o tiwala sa ating Panginoon Diyos. At inyo pong sinusundan ako, punto por punto, ating pong binibigyan diin, na ang mahirap ay kaya niyang pantayan ang mayaman sa pamamagitan ng pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. Doon lamang po tayo may aangat at pwede niyo pang maungasan ang mga taong mayayaman kung kayo po talaga ay lubusan na nagtitiwala sa ating Panginoon. Atin din pong tinalakay doon na ang Diyos ang may hawak ng buhay ng tao. At siya po ang pinagmumulan ng lahat ng mga pagpapala sa buhay na ito. Okay? So, sa bagong tipan, atin pong nakita na ang malinaw na dapat nating lapitan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Dapat po tayo magtiwala sa Kanya dahil po sa, ang sabi nga po ng anghel, manganganak ka. Kaya sinabi kay Maria ng isang lalaki na kung tatawagin ay Jesus, nang ibig sabihin, ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kasalanan. Mismo ang Panginoon, siya mismo ay nag-angkin at sinabi niya sa mga tao, na ako ang daan, ako ang buhay, ako ang katotohanan, walang makakarating sa Ama maliban sa akin. At atin din pong natunghayan na mayroon lamang daw po isang Diyos, sabi sa Timothy, at mayroong tagapamagitan sa tao at saka sa Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Lalo na po sa Acts chapter 4 verse 12 na sinasabi po na walang ibinigay sa silong ng langit na sukat na ikaligtas sa tao, kundi ang pangalan ng ating Panginoon Kristo. Kaya po napakaganda po ng binanggit sa 2 Corinthians 5:17 na ang sabi po ay, kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang na. Ang mga lumang pagkatao ay pawang nagsilipas na at narito ang lahat ay pawang mga bago na. Ngayon po, ating pong tatalakayin ang itong ating paksa, bakit kay Jesus dapat magtiwala. Kung ating po basahin po itong mga talata na ating pong nakasulat dito sa 1 Peter chapter 2 sa mga susunod na verse, ang sabi, hindi siya gumawa ng anumang kasalanan. Pansinin po natin, o nagsinungaling kailanman. Kaiba po ano? Sa susunod po na talata, sa 23, ang sabi po ay, nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti.
Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubayan niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol. Sa 24, ang sabi po, ay sa kanyang pagkamatay sa cross, pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ngayon, pinagaling na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Maganda po itong salitang ito, no? Kayo'y pinagaling na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Sa 1 Peter 2:25, ganito po ang pagkasabi, sapagkat kayo ay tulad ng mga tupang naliligaw, ngunit ngayon kayo'y nanumbalik na upang sumunod sa pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Si Kristo pala ang tagapangalaga ng ating mga kaluluwa. Bakit kay Jesus dapat tayo magtiwala? Una po, sinasabi rito, hindi siya gumawa ng anumang kasalanan. Pag sinabi po sa Bible na hindi siya gumawa ng anumang kasalanan, wala ho talaga sa kanyang dugo, wala ho talaga sa kanyang puso, wala sa kanyang isip ang gumawa ng kasalanan. Ni hindi po niya pinagplanuhan kahit kailanman na gumawa ng anuman kasalanan. At ang maganda po rito, sinasabi na kahit kailan, hindi po siya nagsinungaling. Sa makatuwid, meron po siyang malinis na puso at ang kanya pong hangarin sa buhay ng tao ay mabuhay sa katotohanan. Nasa kanyang tamang title na sinasabi niya, I am the way, the truth, and the life. So, magkakasama po yan, the way, the truth, and the life. At kung ating pong tutunghayan ang tungkol po sa pagsisinungaling, kala natin ang pagsisinungaling ay isa lamang kasalanan na parang nakakatawa at pwede naman maiwasan, pwede naman white lies, at pagka ito naman ay magandang ibubunga, idudulot, pwede rin natin gawing pasis yung magsinungaling para lamang makalusot. Pero sa Biblia, inilinaw po ito sa pahayag 21 verse 18. Sabi po dito, subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpapasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, ang mga mamamatay tao, ang mga makikiapid at ang mga mangkukulam, ng mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, lahat ng mga sinungaling. Ang magiging bahagi nila ay sa lawa ng nagliliyab na asopre. Ito ang pangalawang kamatayan. Sa makatuwid, yung pong pagsisinungaling ay isa pong kasalanan na ihinanay po doon sa mga alam natin na kung tawagin ay major sin. Katulad ng pagpatay, katulad ng pangkukulam, ayan, paninirang loob, ito, paninirang puri, ito po ay isang kasalanan na magdadala sa atin sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. So, dito po, ang sabi po rito, ang ating Panginoon bukod sa hindi po siya nagsinungaling, ininsulto din po siya. Sabihin niya na kung ano mga bully na yan, lahat yan dinaanan ng Panginoon, pero ang maganda sa kanya, hindi siya gumanti. Okay? Nandoon po yung malawak ang kanyang pagkaintindi. Pinahirapan siya, pero hindi rin po nagbanta. Alam po natin ang kwento, paano siya binugbog, paano siya sinibat, paano siya pinasa ng cross, at paano siyang hinampas, pero hindi po siya nagbanta. Okay? Ang lahat ng iyon ay ipinaubaya lamang po niya sa Diyos ang paghahatol. Dapat ba siya'y pagtiwalaan? Upo, dahil sa mga ganitong katangian ng ating Panginoong Kristo, siya ay bukod tanging walang kapintasan. Ang sabi nga po ng nakakarami, siya yung Diyos na nagkatawan tao para maintindihan natin ang Diyos at
para wala tayong maidahilan na tao lamang ako. Hindi ko kayang sumunod sa Diyos dahil minsan din ang Panginoon nagkatawan tao, naging masunurin hanggang sa kamatayan doon sa cross, nakayanan niya ito. Kaya naniniwala ko doon sa mga taong nakipag-isa sa ating Panginoon Kristo, maaaring hindi natin kayang pantayan ang ginawa ni Kristo, pero naniniwala akong kaya natin maging isang totoo at tunay na Kristiyano kung tayo po ay makikipag-isa lang sa ating Panginoon Kristo. Pangalawa po, bakit kay Jesus dapat tayo magtiwala? Okay? Dahil siya lang po ang namatay na pagkalipas ng 3 araw ay muling nabuhay. Marami pong mga dinidiyos ang mga tao, iba't ibang mga naging tanyag, mga kilala, sinamba, sinundan. Pero kung inyo pong ititrace ang kanilang mga buhay, namatay po sila. At hanggang ngayon, patay pa rin po sila. Hindi po sila nabuhay pagkalipas ng 3 araw. Si Kristo mayroon din pong kasamahan, si Lazarus, na namatay pagkalipas ng 3 araw, 4 na araw, binuhay niya. Pero namatay din. Si Kristo nung mabuhay siya, hindi na siya namatay. Umakyat na po siya sa langit. Okay? Ang sabi sa verse 24, ang sabi po dito ay ganito. Sa kanyang pagkamatay sa cross, pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan. Alam mo kapatid, kasama ang kasalanan mo dyan. Okay? Pinasan niya ng ating Panginoon Kristo upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa makatuwid, dahil kay Kristo, pwede tayong makasunod sa kalooban ng Diyos, na siyang pinakamagandang mangyayari sa buhay ng tao pagka ikaw ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Kayo ay pinagaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Okay? Kayo ay pinagaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Mga kapatid, isa-isahin po natin. Ang kanyang pagkamatay sa cross ay bayad para sa kasalanan ng mga taong nakipag-isa kay Kristo. Kung ikaw ay hindi nakikipag-isa kay Kristo, maaaring nagtitiwala ka sa Kanya, pero hindi ka naman nakikipag-isa sa Kanya. Yun siguro ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, makapangyarihan pa rin ang kasalanan sa buhay mo. Pero doon sa mga nakipag-isa kay Kristo, ang sabi sa Biblia, kinuha na ni Kristo ang kamandag ng kasalanan sa buhay mo. Dahil noong namatay siya sa krus ng Kalbaryo, binayaran niya ang kabayaran ng kasalanan. Ayon sa Roma 6:20, nilinaw po rito na sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Sa makatuwid, si Kristo ang nagbayad sa kamandag ng iyong kasalanan. Kapag ikaw ay nakipag-isa sa Kanya, bayad na ang mga nagawa mong kasalanan mula noong ikaw ay isilang hanggang sa panahon na isinuko mo ang buhay mo kay Kristo. Ito'y Kanyang binura, ito'y itinuring Kanya na parang hindi nagkasala, bagamat ikaw ay talagang maaari ang ilan sa inyo dito ay maluko, ang ilan sa inyo dito ay talagang isinusuka na sa lipunan, pero maniwala ka, ang kapangyarihan ng Kanyang banal na dugo ay kayang burahin lahat ng inyong mga kasalanan. Dahil ang kasalanan ay sa dugo, ang mismong pinantubos ng Panginoon ay walang iba mismo kundi ang Kanyang dugo. Yun po ang naging antidote ng kasalanan at nandyan po sa dugo mo sa pamamagitan ng pananampalataya mo kay Kristo na nananalaytay ang dugo ng ating Panginoon Kristo. Kaya yung inyong buhay na kung saan naging normal na sa iyo ang kasalanan, hinahanap-hanap mo ng kasalanan, yan po ay binura ng Panginoon. Iyon ang dahilan kung bakit ngayon may conviction ka na sa paggawa ng kasalanan at ngayon nakikita mo na sa buhay mo na mas masaya ka, mas maligaya ka kapag nakakarinig ka ng salita ng Diyos, mga gawain ng Diyos, doon mo na ginugugol ang marami mong panahon sa
mga gawain ng Panginoon dahil doon ka nakakasumpong ng kalakasan, doon ka nakakasumpong ng kapayapaan, doon ka nakakasumpong ng kaligayahan dahil ang buhay mo ngayon ay nasa piling na ng ating Panginoong Kristo. Okay? Now, kapag nakipag-isa tayo kay Kristo, ang tanda po ay kaya na natin lakaran ang kalooban ng Panginoon. Mayroon na tayong bagong buhay. Naging tatay na siya natin, na siya po ang atin ang sinusundan. Tayo pa ay nalipat mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. At ngayon, hindi na tayo nangangapa sa dilim dahil ang ating sinusundan, siyang ilaw ng sanlibutan na nagbibigay liwanag at tanglaw sa lahat ng sangkatauhan. Mga kapatid, napakapalad po ng tao na ang kanyang buhay ay ibinigay at inalay niya sa ating Panginoon Kristo. Pangatlo po, ang sabi po rito, ay sa pamamagitan ng kanyang mga latay, tayo po ay nagsigaling. Okay? Naalala ko po ngayon ay medyo marami po talaga nararatel tungkol po doon sa tinatawag na coronavirus. Pero sa amin pong pag-aaral, sa ating pong obserbasyon, naisip nyo ba na noong wala pa namang coronavirus, ay marami din ang namamatay? Pero ngayon parang sa pagkaalam ko, lahat yata ngayon ang namatay kahit na atake sa puso, kahit na cancer, kahit na namatay dahil po sa nadisgrasya, ang sinisisi ay si coronavirus, COVID-19. Okay? Makikita po natin, maaari pong ito po, pag kinapitalize natin maigi ito po'y maaaring makapagdulot ng takot sa atin at maaari ang iba sa inyo ay takot na ang papatay. Gusto ko pong ilinaw sa inyo na kung kayo ay talagang totoong mananampalataya, mayroon po kayong antidote sa lahat ng uri ng mga sakit. Kahit yung sakit na walang ng lunas. Sinasabi sa Biblia, nung ang Panginoon po ay hinampas, 39 lashes ang ibinigay sa kanya. 39 na hampas at hindi dapat 40, pero pag inabot ng 40, patay na ang tao. So ang ibig sabihin, tinirhan lang ang Panginoon ng isang hininga para makarevive siya, kaya hanggang 39 lang na hampas at inabot niya. Sabi po ng mga science, ay meron daw pong 39 na mga sakit, major diseases ang tao. At kasama na daw po doon ang mga sakit na walang lunas o walang galing. Pero ang sabi po ng Biblia, sa pamamagitan ng kanyang mga latay na tinamo doon sa krus ng Kalbaryo, sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon Kristo, tayo po ay nagsigaling. So akin pong nakita dito ang isang malinaw na revelation mula sa ating Panginoong Kristo na kung ikaw ay Kristiyano, dapat di ka matakot sa anumang sakit kasi hindi ka pa nga nagkakasakit ay pinagaling ka na ng Panginoon dahil meron kang gamot mismo sa loob ng inyong katawan. 6 na taon ang nakakaraan o 7 taon ang nakakaraan, ako po ay na-diagnose na mayroon sakit sa prostate. Ito po ay sakit ng lalaki at lumaki ang aking prostate to the extent na sabi sa akin ng doktor, pumasok na siya sa aking pantog. At nakapag-conclude sila na sa sobrang laki ay nung in-examine, mga examination namin, ay cancerous na yung aking prostato. And ako po ay napilitan na magpa-opera para ipakayod yung aking prostate. Pagkatapos, yung mga nakuha sa loob, kailangan i-biopsy para malaman kung ito po ay cancer o hindi. At ako ay nagulat at na-shock ako nung ako po ay nasa hospital habang nagpapagaling dahil may tumawag sa akin at ang sabi po ng sinabi niya, dadalawin kita, Bishop, dahil sabi ng doktor, yung prostato mo daw ay stage 4 cancer na. Nung narinig ko po ang stage 4 cancer, parang katapusan na po kaagad ng aking mundo.
At habang po nasa hospital ako, naka ano sa akin ng dextrose, pati yung mineral water na ki-cleanse po sa inoperahan sa akin. Dahil ako po ay laging matao, laging maraming bisita, naging aburido po ako at akin pong pinasya na palabasin ang mga tao sa akin pong kwarto at ako po ay nakipag heart to heart talaga sa Panginoon. Sinabi ko sa Lord na naging matapat ako sa aking paglilingkod sa iyo. Pinagkait ko ang buhay na gusto kong marating kapalit ng paglilingkod sa iyo. At ikaw naman ay pinagpala mo naman ako. Pero nararamdaman ko, Panginoon, na mukhang hindi magandang regalo ito sa akin. Kaya tulungan mo ako, mapagtagumpayan ko ito. At nung ako po ay nananalangin, malinaw na ipinakita sa akin ng Diyos at naririnig ko po ang sinasabi ng Holy Spirit na mayroon po akong millions of millions na good cells sa loob ng aking katawan. At ang trabaho po nitong mga good cells na ito, labanan ang mga bad cells at ang mga cancer cells. At itong mga good cells na ito, siya po ay nanghihina kapag ang tao ay nai-stress, natatakot, at higit sa lahat, kapag humihina ang kanyang resistensya, sila po ay natatalo ng mga bad cells. Kaya kailangan palakasin ang isip, palakasin ang resistensya, at ang pananampalataya ay dapat mag-rise up. So, nakapagpasya po ako mag-isa, nakausapin ang mga good cells sa aking katawan. At ang sabi ko po sa kanya, good cells, alam kong ikaw ay binigay ng Diyos sa loob ng aking katawan upang magbantay, upang mapangalagaan ako laban sa lahat ng atake ng karamdaman. Ngayon, gusto ko pong makinig kayo sa akin at ako po ay magdidekre ng war against the cancer cell. Good cells, listen to me. Form yourself into a battalion. And as I command, obey my command. Because right now, I will decree a war against this cancer cell. Did you hear my voice? Good cells. As I heard, mayroon mga ibang gumagalaw sa loob ng aking katawan. And as I command, obey. And I said, good cells, I command you to attack the cancer cell. Right now, attack in Jesus' name. Naramdaman ko po sa katawan ko na parang may ibang gumalaw sa loob ng aking katawan na sila ay tumutakbo sa isang direksyon tungo doon sa aking operasyon. At na-enjoy ko po yon. Attack the bad cells. Kung kayo po ngayon ay may karamdaman, naririnig niyo po ako, pwede niyo pong i-command sa sarili niyo. Huwag ko kayong mahiya. Sabihin niyo pong, good cells, attack the bad cells. Attack the bad cells. Attack the cancer cells. Attack the coronavirus. In the name of Jesus. And noong ako po, ginagawa ko po yun, nakaramdam po ako ng kapayapaan, nakaramdam po ako ng kapahingahan, nakaramdam po ako ng kagaanan ng aking kalooban. And nagbago ang pananaw ko sa buhay na yung aking takot ay pinalitan ng Panginoon ng pag-asa. Yung aking kawalan ng pag-asa, unti-unti na nag-rejoice na po ako at nagpasimula na akong humingi ng tawad sa Panginoon. Nagpasalamat ako sa binigay sa akin na revelation ng Holy Spirit na ang bawat isa pala sa atin, hindi lang ako, ang bawat isa sa inyo ay may milyon-milyong mga sundalo na tagapangalaga sa kalusugan ninyo na naroon mismo sa loob ng inyong mga katawan. Meron nga pong kasabihan na yun daw pong ibon, yung aso, pag may sakit, di po kumakain. Nagpapasting po sila. At mayroon paliwanag ang science na kapag ang tao daw ay nagpapasting,
ay yung mga cancer cells, ang paborito noong pagkain ay yung mga kinakain natin ng mga mamamantika, ginugutom sila. At yung mga good cells naman, nagra-rise up at tinatalo nila ang mga bad cells. So, ang katotohanan nito, minsan itong mga binibili nating gamot ay pangalma lang. Pero ang totoo, meron talagang naka-built-in sa bawat isa sa atin na nilagay ang Diyos na mga mabubuting cells para pangalagaan ng ating kalusugan. Napapansin niyo po ba, nung ako'y bata pa, madalas ako'y magalusan, wala naman po akong nilalagay na gamot doon. Nagtatago pa nga ako kay nanay, baka ako paluin eh. Pero pakalipas ng 3 araw, nakita ko yung sakit, yung sugat, naghihilom na lang, gumagaling po siya mag-isa. Gumagaling mag-isa. May mga ilan sa atin na minsan may mga lagnat, nilalagnat kayo sa pagtulog ninyo, umiinom lang kayo ng tubig, pagkatapos yung uminom ng tubig, matulog na kayo, papawisan na po kayo at maya-maya pagising nyo sa umaga, magaling na kayo. So, mismo mayroon ang Diyos. Alam niyo po, yun po ang gusto ko sa Diyos natin eh. Hindi po siya lumikha ng tao na pipitsugin. Hindi ka po ginawa ng Diyos na isang mahinang klaseng tao. Mayroon po siyang inilagay sa atin. Dahil alam niya may mga pobre, mayroon naman mga mayayaman, yung mga mahihirap din nila kaya magpagamot sa panahong ito. Pero gusto ko pong ipaalala sa inyo na mayroon na pong naka-built-in na gamot sa buhay ninyo at sinamahan pa ng ating Panginoon na ang sabi niya, sa pamamagitan ng kanyang mga sugat na natamo doon sa krus ng Kalbaryo, tayo ay nagsigaling sa lahat ng ating mga karamdaman. So itina-challenge ko po kayo, magtiwala po tayo sa kapangyarihan ng ating Panginoon Kristo dahil siya po talaga ay manggagamot. Ramdam ko po ngayon na mayroon na po sa inyong gumagaling sa inyong sakit dyan. Nararamdaman ko po na meron pong pinagmiministeryuhan ng Panginoon. Sige po, ipalakpak nyo lang kamay nyo. Sige po, ipalakpak nyo. Nakikita ko po yun. Okay, palakpak nyo po. Sabihin mo, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Nararamdaman ko na ang kagalingan. Thank you, Jesus. Ako ay pinalalaya mo na. Sige po, huwag kayong mahiya, okay? At kung minsan nahihirapan kayo, pumasok kayo sa kwarto ninyo at doon kayo sumigaw, thank you, Lord, magaling na ako. I-claim ninyo ang kagalingan. Para sa iyo yon. Pagkain ninyo, regalo yan sa iyo ng ating Panginoong Kristo at ipinaglaban niya ng Panginoon para ikaw ay magkaroon ng kagalingan. Ipagpasalamat mo siya. Hallelujah. Thank you, God. Okay? So, bakit kailangan si Jesus ang dapat nating pagtiwalaan? Okay? Pangatlo po, dahil siya po ang tagapangalaga ng ating mga kaluluwa. Okay? Alam niyo po, sabi sa verse 25, sapagkat kayo ay tulad ng mga tupang naliligaw. Ngunit ngayon, kayo ay nanumbalik na upang sumunod sa pastol na tagapangisiwa ng inyong mga kaluluwa. Alam niyo po mga kapatid, mahalaga po ang mga kaluluwa. Mahalaga po ang inyong kaluluwa. Namatay po ang Panginoon dahil sa kaluluwang iyan. Sana po marunong tayo mag-control. Kapag kami mga ginagawa tayo na lumalampas na tayo sa boundary at mapapahamak na ang kaisa-isa nating kaluluwa, dapat itigil na po natin yan. Dapat itigil na. Ngayon doon naman po sa mga iba, sabi nga may 2 uri lang daw na mga naliligaw na kaluluwa. Ang una, yung nawawala. Mayroon po talagang nawawala. Isa po yan uri ng naliligaw. At ang pangalawa po ay nagwawala. Okay? Yung pong nagwawala, sinasadya niya. Okay? Sinasadya niya na magwala siya. So, saan man kayo sa dalawang ito? Maaari po kayo ay nawawala o nagwawala. Okay? Gusto ko pong ipahayag sa iyo na sa oras nito, magpasakop kayo sa pastol ng ating mga kaluluwa. Siya po ang pastol ng ating mga kaluluwa. Wala pong ibang makapagpapastol ng ating kaluluwa. Hindi mo kayang pagpastulan ang sarili mong kaluluwa. Ikaw nga mismo, lahat ng masarap, lahat ng taliwas sa kagustuhan ng Diyos ginagawa mo, di mo kaya yon. Ni hindi mo rin kayang pagpastulan. Okay?
ang kaluluwa ng ibang tao. Kailangan po, hayaan natin si Jesus ang magpastol ng ating mga kaluluwa. Kami, mga pastor, may mga hinahawakan kami mga tao, pinagpapastoran. May mga hinahawakan ako mga pastor mismo, pinagpapastoran. Pero ako mismo, nagpapapastol po ako sa ating Panginoong Kristo. Kasi kung hindi po ako magpapapastol sa Kanya, kung hindi po ako magpapasakop sa ating Panginoon, wala po talaga akong magagawa. Sa mga panahong ito na lahat tayo ay parang nakabilanggo, lahat tayo ay walang magawa, nag-aantay ng go signal mula sa gobyerno, ang akin lang, i-enjoy natin ito. At pahintulutan natin lalo pa tayong lumago sa ating Panginoong Kristo. Hayaan natin siya ang magpastol ng buhay ng bawat isa sa atin. Maari po ba tayong lumapit sa Kanya ngayon at manalangin? Siguro unahin ko pong ipanalangin yung mga nais nyo pong makabalik sa Panginoon, nais nyo pong maranasan ang kabutihan ng Diyos, uunahin ko po yun. Pangalawa pong ipagpipray ko yung may mga karamdaman, at ang pangatlo pong ipagpipray ko yung ating sambahayan. Nawa, magamit tayo ng ating Panginoon. Doon muna sa una, nais ninyo si Lord ang maging Panginoon o maging pastol ng inyong buhay. Gusto nyo pong si Lord ang magpastol sa inyo. Ulitin nyo lang po ang panalangin ito pagkatapos ko. This time, maging bold kayo, wag po kayong mahihiya. Okay? Ito po ang panalangin. Panginoong Hesus, ulitin nyo pagkatapos ko. Patawarin mo ako sa lahat ng mga kasalanan na gawa ko sa iyo. Pinagsisisihan ko ito. Tinatanggap kita bilang aking Diyos at aking tagapagligtas. Pasimula ngayon, samahan mo ako, Panginoon. Salamat po. Amen. Paalaga po kayo sa mga kaibigan nyo dyan, at mayroon silang mga teaching para kayo po ay mag-grow sa spiritual. Bago po ako mag-pray sa mga may sakit, nakalimutan kong sabihin sa inyo kanina kung ano ang nangyari pagkatapos ng paglabas ko sa hospital. Nung ako po ay nagpipray na good cells attack the cancer cells. Ako po ay pinalabas ng hospital, at ang sabi po sa akin ng doktor ay after 1 week, bumalik ka para malaman mo kung ano ang resulta ng iyong biopsy. Yun po yung isa sa mga kinatakutan ko. Kung nakayanan ko ang aking operasyon dahil mayroon kami ritong kasamaan doktora, I just thank God for Doktora Mina, kasi umupo yan sa tabi ko at in-encourage niya ako habang ako ay inooperahan. Okay? At ang kapatid din pong to ay bago dumating sa simbahan, doktor po siya pero nakaranas din po siya na magkaroon ng colon cancer. At during those days, akin pong in-encourage yan, lumaban kami. At yun pala ang resulta pag dinaanan mo ang isang bagay, kaya pala pinadadaan ka ng Panginoon para rin maintindihan mo yung mga taong dumadaan doon. Kaya hanggang ngayon, hindi ko po makalimutan ang ginawa ng aking mahal na doktora sa akin. Pakalipas ng 1 linggo, bumalik po ako sa hospital upang basahan po ako ng verdict kung ano nga po ba talaga yung naging result ng aking biopsy. Okay? Kasi kinuha tapos kanila pong binayopsy, pero talaga naman nakipagbakbakan ako. At nung nandun na po ako, nag-aantay po ako, sabi ko, Dok, may cancer po ba ako? Ang sagot ng doktor ko, medyo binitin pa ako. Yung nauna sa iyo, may cancer. Tapos yung sumunod sa iyo, may cancer. Ikaw, di ko alam kung may cancer, pero maaring meron, maaring wala.
At noong inabot na po sa kanya yung result galing sa laboratory, napangiti siya na tiningnan ako. Sabi ko, ano kaya ito? Sabi po niya sa akin, congratulations, benign, wala kang cancer. And doon po ako nakapagsabi na, Panginoon, salamat sa mga good cells na nilagay mo sa akin. Na kailangan pala yan ay aking aalagaan, kailangan pala hindi ako madi-discourage sa anuman mga daanan ko na mga panganib. Iyan pala ang aking matibay na gamot na aking maaasahan na sila pala yung mga palaban upang kainin at katayin nila ang mga cancer cell niyan, pati mga coronavirus. Church, mga nanay, mga tatay, bukod pa sa pangako ng Diyos na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat na tinamo doon sa krus tayo nagsigaling, ngayon, magkaisa tayo sa panalangin. Magkaisa po kayo. Kung kayo may karamdaman, ilagay nyo lamang ang inyong kamay sa bahagi ng inyong katawan na may karamdaman at tayo po ay magpipray. Tandaan nyo po, almost 6 years na po ang nakakaraan or 7 years ang nakakaraan. Andito po si Bishop Bien. Nakapag-travel na po ako sa iba't ibang bahagi ng mundo na wala na po akong nararamdaman. And thank God dahil pag siya'y nagpagaling, totoo talagang magaling ka. Okay? So, hawakan niyo po ang bahagi ng katawan na kayo may karamdaman at magkaisa tayo, itaas ang kamay, magkaisa tayo sa panalangin ngayon. Dakilang Diyos, dinadalangin ko po lahat ng mga may karamdaman sa oras nito. Una po kami nagpapasalamat dahil inilagay mo sa loob ng aming katawan ang mga good cells para labanan ng mga bad cells, mga cancer cells, mga coronavirus cells. In the name of Jesus Christ, aking inuutusan ang mga good cells na yan to attack the bad cells and kill the bad cells, the cancer cells, for the glory of our Lord Jesus Christ. And thank you, Lord God, because by your stripe, sa pamamagitan ng iyong mga sugat, kami ay nagsigaling. Ngayon, aming inaangkin ang kagalingan ay para sa amin, dahil ito'y regalo mo, O Diyos, na ibinigay mo sa amin. Kaya ngayon, tahasan na sinasabi namin sa aming mga sarili ng tao sa puso, salamat, Panginoong Sus. Mapalad kami dahil kami ay nagtiwala sa iyo. Dahil sa oras ito, tinatanggap namin ang kagalingan. Kami ay magaling na at kami pinalaya na sa kapangyarihan ng dugo ng aming Panginoong Sukristo. Thank you, Lord God. Huminga ng malalim, angkinin ang kagalingan ng Panginoon. At kung meron po kayong natanggap na kagalingan, please, testify it. Meron po akong gabi-gabi sa Facebook Live, panalangin, equipping the Christians sa panahon ng quarantine, ay kayo po ay sumunod doon at pwede po kayo mag-testify through that program na kayo'y nakatanggap ng kagalingan. Okay? So, ipagpipray po natin ang bawat sambahayan na nawa ay magpagamit tayo sa Panginoon. Mga young people, pagkakataon nyo na para makapag-share sa inyong mga unsaved loved ones. Maaaring ang ilan sa iyo matagal ng Kristiyano, pero pagdating sa magulang nyo, tamimi kayo. Alam nyo po, kahit po ako mismo, kanina, dapat maaga pa kami naririto na. Dahil sa nakita ko, wala kaming help sa bahay. Pagkatapos yung aking asawa, hindi niya talaga gift ang maglinis ng husto. So, ako po ay naantala. Naglinis muna ako, nagwalis, naghugas, nag-ayos ng labahan. Dahil alam ko na bahagi ito ng buhay para marami sa atin ang maniwala, maging blessing tayo. Hindi po tayo dapat maging pabigat, hindi po tayo dapat maging burden. Dapat tayo ay maging instrumento ng pananampalataya ng iba. Sana makita ang ating mga mabubuting gawa para sila ay manampalataya. Pagpipray ko po ang bawat mga mananampalataya sa loob ng kalantahanan. Panginoon, i-bless mo po ang bawat tahanan ngayon. Dalangin po namin, panahon na para kami magliwanag. Tulungan mo kaming magliwanag sa loob ng aming tahanan sa pamamagitan ng paggawa ng mabubuti sa loob ng aming tahanan. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Binibless ko po lahat ng mga Christian churches, dito man, hanggang probinsya, hanggang abroad.
na gawin mo kaming liwanag sa mga panahong ito, sa ganon maraming mga tao ang makalapit sa iyo dahil sa liwanag ng aming mga gawa na nakikita nila. We give you the honor, the glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat po. God bless you. Ito po si Bishop na muling nagsasabing, sa ating Panginoong Sus, lagi tayong panalo. Pagpalain.